Ako takot sa mga kriminal at korap dahil ang gusto ko ay malinis na lipunan at gobyerno sa inyo at sa bawat pamilyang Pilipino. Pare, tulungan po natin si Ma'am, si Secretary. Sinong tutulungan? Sinong ma'am yan? Sinong secretary yung sinasabi Secretary de Lima. Para pundo para sa 2015-2016 election. So, anong gawin natin, pare? Sabi na, mag-teamwork po tayo. Sabi ko, alam mo na yon, yung tayo ng mga items, iano mo doon sa area mo. Sabi ko, dahil sa totoo lang po ay wala man akong tiwala po doon kay GB, dahil sabi ko lang, oo. Wala akong tiwala doon po dahil sa totoo lang po ako yung overall chairman. In-appoint po ako ng overall chairman si OIC Director Ragos, Rafael Ragos po. Siya po nag-appoint sa akin, overall chairman. Ngayon, linigawan niya ako, gusto siya mag-vice chairman. So marami mga bulong-bulong kung mag-vice chairman, baka namang sinaryoin ka, siya na mag-chairman. So hindi ko binigay yung pagka-vice chairman. Ito naman po si Assistant Director Cruz, ay pinapirma po ako ng English. Pinasa ko sa yung ibabaw, correction order. Anong order? Anong pangalan? Correction order, katulad sa akin. So sabi ng orderly, pinapirma po ni Assistant Director mo, si Assistant Director, si Cruz. So hindi pwede ako magtatanong si Assistant Director po. Ganun ba? Basa-basa, kunwari nabasa ko, pero hindi ko naintindihan po. Pinirmahan ko po ngayon. Yun pala, yung pinipirmahan ko pala, pumayag daw ako at nag-usap kami, nga pumayag po ako, siya ng chairman doon sa kabila at sa akin yung Carcel Session sa presidio. So, pinatawag po ako ni OIC Ragos nung time na yon at paalis niya siya 2 days before, tinawag ko. Alam mo ba itong pinirmahan mo? Binabasa mo ba ito? Opo, sir. Siyempre, nagyayabang na ako, opo, sir. Pumayag ka ba na na sa kanyang procedure sa iyong Carcel side? Ay, hindi po, sir. Hindi ko sa tutulong po, sir. Rejects lang po ako. Hindi ko naintindihan pong pinirmahan ko. Yun, sabi niya, wala akong magawa dahil po pinirmahan mo na. Yun, hati na po ang bilibid po ngayon. So ngayon, ang sabi ko na, ituloy ko lang po sinabi ko na oo lang ako, hindi na po ako bumalik noong January. Yung nausap kami January, first week ng 2014. After mga 2 weeks ng January, ng second week, si Junel Sanchez po ang pumunta na sa akin doon. At yung security aid ni Secretary de Lima. Okay, gawin nating question at saka answer. Ha? Okay, apo. Tanong at sagot. Apo. Okay. So, yung bang, anong naging dahilan at nawalan ka ng tiwala kay JB Sebastian? Ayun po, yung kasi kaibigan po niya si Assistant Director Cruz. Close po sila at yun doon ako nagtatampo at parang wala akong tiwala dahil hindi ko binigay yung pagka-vice chairman niya. Pinapirma nila ako po ng correction order na English po, na hindi ko naintindihan English at pumirma naman ako. Yun pala, nahati na pala ang nakasulat po doon. Hati na kami. Pumayag daw ako nga siya ang mag-chairman doon sa kabila. Pero sa totoo po, hindi po. Okay. So, saan ba itong presidio side at Carcel side? Saan yan? Sa maximum sa loob ng Bilibid po. Sa maximum security compound. Ngayon, pag sinabing chairman ka ng presidio side or Carcel side, anong ibig sabihin yan? Pag chairman ka, sa labas po yun parang gobernador po ka. So yung mga commander parang mayor po yun. Ganon po. At ang correction order po namin ay parang director, superintendent, tapos chairman. Parang ganon. May power po kami doon. Kaya po namin magpatapon ng mga inmate. Kasi kami po ang inappoint ng director, kami po ay ang superintendent, kami po ay binigyan ng
ng power doon sa aming sakupan. Saan ninyo ipapatapon yung inmates ninyo? Pwede po kami gagawa na pong report at i-submit po namin sa superintendent or kay director, ibulong po namin, kaya po namin. Right. So, bakit mo pinirmahan nang hindi mo naintindihan yung papel na pinirmahan mo? Ayun po, kasi ako po ay marunong ko magbasa ng English pero hindi ko makaintindi sa mga binasa ko po. So, mula noon, nawalan ka ng tiwala kay Mula noon. JB Sebastian. And sino may binanggit kang isang Jonel Sanchez? Sino ito? Ito po ay, siya po ang security aide ni Secretary de Lima po. Meron ka bang naging pag-uusap kay Jonel Sanchez? Opo, yung pumunta po siya nung second week, 2014 January po. Sabi niya, bakit di ka bumalik? Nag-usap na pala kayo kay JB. Anong ibig niyang sabihin? Bakit hindi ka bumalik? Yung pinag-usapan namin, tulungan natin si Secretary de Lima, mag-teamwork po tayo para pundo sa 2015, sa 2016 eleksyon na pare. Ano ngayon ang sinagot mo? Ang sabi ko ay, Sir Jonel, ay sa totoo lang po, wala po kong tiwala doon. Baka gamitin lang ko i-bumper niya. Tapos, siya pa ang babango kay Secretary. Ay, sabi niya sa akin, ganito na lang, huwag na kayo mag-away. Yung kalimutan na yung tampuhan ninyo. So, kasi pag mag-away pa kayo, baka maipiktuhan ka, Chairman. Malaki pa na hawak mong area mo. Sabi niya. So, Okay, kalimutan mo na yung tampo mo, yung pinapirma ka ganito. So, ganito, yung ako na lang mag-ano sa inyong dalawa, pero, sabi ko ni Sir Jonel na, Sir, kung ikaw, Sir, ang mag-bridge sa Mindelawa, basta ayaw ko nga makausap kami uli, papayag po ako. At least, diretso po sa'yo, at least, alam din po ni Secretary de Lima. Yung parang mabango din po ako sa kanya. Okay, so ang ibig mo sabihin ay pumayag ka dun sa alok ni Jonel Sanchez? Opo, sabi ko, sige, kausapin ko muna, Sir, yung mga membro ko, kung ilan ang kaya. Hintay muna. Okay. Paliwanag mo nga, ano ba itong pinagagawa sa iyo ni JB Sebastian at ngayon naman ay ni Jonel Sanchez? Ano ba yung pinagagawa nila sa iyo? Kasi ang usapan po namin una ni JB Sebastian ay tulungan ko siya sa pagbibinta ng shabu. Ngayon, oo lang ako. Tapos, nung 2 weeks, first week po kami nag-usap January 2014, yung second week po, si Junil lang pumunta doon sa akin, Your Honor. Sabi niya po, Your Honor, sa akin, bakit hindi ka bumalik? Nag-usap na pala kay JB. Ang sabi ko sa kanya, Sir Junil, wala akong tiwala doon, alam mo naman. Baka gamitin lang ko, baka i-bumper lang ako. So siya pang mabango kay Dilima, ako naman sabi ko, kung ikaw naman, Sir Junil, parang siya magbe-bridge sa amin, basta wag na lang kami mag-away. So ang usapan doon po, Your Honor, yung usapan namin JB, siya na ang magbe-bridge para sa amin. At sabi ko ni Sir Jonel na kausapin ko ng membro kung ilan ang kaya nila. So, okay. Sa makatuwid ng si Jonel na kumausap sa iyo ay pumayag ka na. Siyempre. Pumayag na po ako, Your Honor. Siyempre, meron bukod pa doon sa transaction na yon, may 3 milyon po kaming binibigay buwan-buwan po kay Secretary de Lima po. Okay. Anong 3 milyong binibigay mo buwan-buwan kay Secretary de Lima? Opo. Paano yan? Ikukulikta ko po ang aking sa area po sa mga big time. Tag 100,000, 200,000, may 500,000. So, pag umabot ng 3 milyon, buwan-buwan po yun po ang PR, ang tatawag sa amin yun ay PR Payula po. Para lahat ng gusto namin mga kontrabando ay papasok. Golf cart, motor de Corinte. Ang aking motor de Corinte sa area ko is 100 ka motor de Corinte scooter. Golf cart ko sa area ko nasa 30 to 40 golf cart. Concert ko, gumawa ko ng concert na parang
parang Aranita. Lahat pumapasok ng truck ko, 4-5 truck, 10-wheelers po. Makakarga po ako ng mga beer in can po. 300 boxes po every event ko po. Okay. Hindi ko maintindihan yung 300 boxes ng beer o Beer in cases can po. ng beer. Ang Beer, ibig sabihin. beer in can po. Box Carton nga. po, box. Box. Ang bili ko po is 700 pesos. Binibinta ko sa loob ng maximum po ay 10,000. 3 to 4 hours po, ubos na yun po ang 300 boxes na beer.